Dahil sa mga error na nagawa nga ni Sistan sa Game 1 at 3 kung saan crucial moments, di raw maiwasang magalit ni Boss Allen Francis Chua dito kay Sistan dahil yun nga daw ang isa sa naging dahilan kung bakit natalo ang Ginebra at tuluyan ng nalaglag dito kontra SMB. At ayon sa rumors mga ka-sports, maaari nga daw siyang mapunta sa trading list dahil nga sa nangyari. Jamie Malonzo na-injury pa sa kalagitnaan ng game at hindi maiwasang madismaya at nanlumong pa nga itong si Coach Tim sa nangyari sa kupunan nila. So do or die game na ito para sa Barangay Ginebra at never pa nga nanalo ang SMB sa isang series simula noong 2015 dahil ever since pumasok nga si JB dito sa Ginebra ay hindi pa nga sila nanalo dito sa series. Sinimulan nga ni Tony Bishop ang pag-score sa 3-point line at halata nga sa Ginebra na gustong-gusto nilang manalo at magkaroon pa ng Game 4. Naagawa nga din ng puntos itong si Japet at isa nga ito sa naging adjustment ng Ginebra. Sa tingin ko nga dahil siya nga ang nag-first 5 sa para sa kanila. Kaso nga lang mga ka-sports, maaga nga ding napunta sa bench itong si Tony Bishop kasi na early foul trouble nga siya. At walang magawa ang Jeans kung hindi pagpahingahin na nga siya. Todo kayo na nga itong si Sistan at Japet sa ilalim. Pansin ko nga mga ka-sports, malaking factor ang nangyari na yon kasi napagod nga agad ang dalawang big man ng Ginebra kasi sila pa naman ang inaasahan nila sa ilalim. Lalong-lalo na nga itong si Christian Stan Hardinger. Mabilis nga siyang napagod sa game dahil walang backup big man na pwedeng pumalit sa pwesto niya. At wala ngang choice na maglaro nga siya buong first half. Sa second quarter mga ka-sports, nakatala nga agad ng 11 straight points itong si import ng SMB na si Boatwright. At dito nga niya pinatunayan na legit scorer nga siya. Deadly nga rin siya sa 3-point line. Simula nga nung pumasok nga siya sa SMB nung late December, hindi pa nga natalo ang SMB. At ganun nga kaganda ang nalaro niya dito sa Beermen. Sa sobrang fit niya, medyo naging maganda nga ang matchup ni Japet at Boatwright kasi ilang beses niya din itong na-block sa laro at pinahirapan niya din ang mga players ng SMB. Kada na-drive sila dito sa ilalim. Pero may mga time nga din na nakakabawi ang Ginebra at gumana na nga din ang outside shooting nila. Si Tony Bishop bumawi na din dito sa second quarter dahil matagal-tagal nga din siyang naupo ng first quarter. Dahil na foul trouble nga siya. Natapos nga ni Scottie Thompson ng first half sa reverse layup niya kontra dito kay Junmar. 42-43 in favor of SMB. Sa third quarter mga ka-sports, nakagawa nga ng 7-0 run ang Ginebra at nakagalamang nga sila dito ng gusto. Sunod-sunod na nga din ang puntos na nagagawa dito ng Jeans dahil nga sa mid-range jumper ni Japet. Tapos outside shooting naman ni Ahan Misi. Napa-early timeout pa nga ang SM dito dahil sa run ng Jeans at naging effective nga ang adjustment nila. Dahil nakatuon nga ang offense ng Jeans dito kina Japet. Nasa malamang nga mga ka-sports ay planado nga rin yun ni Coach Tim at ng kanyang staff. Ilang games na kasing nananahimik at mababa nga ang pagpunto sa Japet dito sa series. Kaso after the timeout, kumala naman itong si Marcio Lassiter sa back-to-back 3-point shot niya. Dito talaga kilala itong si Marcio at deadly nga siya sa tres at naging pamatay sunog nga siya para sa Ginebra. Tapos nasabayan pa nga ng malas ng Jeans kasi tinamaan ng knee injury itong si Jamie Malonzo na naging malaking problema nga sa Ginebra. Bukod sa nakakatulong nga siya sa scoring, multiple position nga ang nagagawa niya sa team at malaki nga ang role niya dito kaya nakahabol nga ng gusto ang SMB. Simula nun, napilitan na nga dalhin sa dugout itong si Malonzo at hindi na nakabalik sa game. Tuluyan na nga lumamak ang SMB nung natapos ang third quarter sa score na 69-75 at ganun-ganun na lang mga ka-sports, sila na nga ang lamang ulit. Sa last and fourth quarter naman mga ka-sports, gumalaw na itong si Scottie Thompson at siya naman ang gumagawa ng mga puntos. Nag-sacrifice na nga siya sa katawan at nandun nga yung pagpupursigin niyang manalo sa game dahil siya nga ang naging leader nila dito sa koponan. Madaming possession na halos magpakamatay na nga siya ng bola
para lang makuha ito at maka-score. Kaso yun nga lang at hirap na nga makahabol ng Jeans dahil sa dami ng option na pwedeng umiscore sa SMB. Si Jericho Cruz naman kasi ang gumawa sa SMB fourth quarter at pinahirapan niya ang Ginebra na makahabol nga ulit. Kaso yun nga mga ka-O-Sports, nung late fourth quarter, ang daming error na naman ng Jeans dahil madaming chance na sila sanang makahabol. Kaso ang daming nasasayang nga nila na possession. Naulit na naman nga yung nangyari dito kay Sistan na makakommit ng error dito sa crunch time. Ngayon naman ay na-turnover niya nga ang bola at tumama sa tuhod ni Junmar. At kung nakabasket nga sana ang Jeans nun, ay 1 point na lang sana ang kalamangan ng SMB. Kaya hindi maiwasang magalit ni Coach Tim sa nangyayari dahil ang dami sanang chance na mananalo na nga dito ang Jeans. Kaso sadyang mukhang hindi ito para sa kanila itong conference na ito. May rumors pa nga mga ka-O-Sports na plano na daw bitawan ng Jeans itong si Sistan dahil hindi daw matanggap ni Chua ang nangyari. Crucial moment pa daw kasi nangyari ang lahat. Tapos ganun pa nga. Nililinaw ko lang mga ka-O-Sports, ito ay rumors lang. Pero kung kayo ba ang tatanungin, dapat bang mag-move on na lang ng Ginebra sa nangyari at malagpasan na lang ang mga error nga ni Sistan?